Kaya bang depensahan ng Amerika ang sarili nila kung sakaling may biglang sumalakay sa mismong homeland nila? Matagal na itong tanong ng mga Amerikano, hindi lang ngayon, kundi simula pa nung matapos ang World War II. At sa video na ito, yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong 1945, bagong gising ang mundo mula sa giyera. Nagsisimula na rin ang Cold War at doon nag-ugat ang kaba. Paano kung isang araw may bansang sobrang lakas ang magtangkang umatake sa Amerika mismo? Sa panahon natin, ang US military ang isa sa pinaka-high-tech sa planeta. Ang budget nila noong 2022, grabe, umaabot ito sa $877 billion para sa national defense. Kaya hindi nakakapagtaka kung umaasa ang mga tao nila na kayang-kaya nilang depensahan ang buong bansa. Pero kung pag-uusapan ng real invasion scenario, yung coordinated, walang pigil na atake, kaya nga ba talaga ng Amerika? Gaano katibay ang depensa nila lalo na kung sabayan ng air, sea, cyber at ground assault? Bago tayo tumalon sa mga possibilities, balikan muna natin ang history. Napasok na ba ang Amerika dati? Ang short answer, oo. At may dalawang pinaka-notable na moment na sumubok sa lakas nila. Unang-una, noong American Revolution, tinalo nila ang British Empire, ang biggest superpower noong panahong yun. Pero akala ng Amerika, tapos na doon ang usapan. Akala nila peaceful na ang early 1800s. Dumating ang Louisiana Purchase, isang deal na parang once in a lifetime. Imagine, 530 milyong ektarya ng lupa, nabili nila sa halagang $15 million lang. Kung i-convert sa value ng 2025, nasa $358 million na yon. Pero kahit ganun pa man, para sa half ng isang continent, sobrang unbelievable. May mga ranch sa Montana ngayon na halos kalahati na ng price na yan. Kaya para sa mga historians, isa yan sa pinakamatapang na move sa US history. Pero hindi natuwa ang British. Inatake nila ang mga American trading ships. Maraming sailors ng Amerika ang dinakip at sapilitang pinagsilbi sa Royal Navy hanggang sa nag-declare ng giyera ang US para ipaglaban ang dignity nila. Noong War of 1812, 3 taon silang nagsagupaan at doon nangyari ang pinaka-nakakahiyang eksena para sa Young America. Sinunog at sinakop ng British forces ang Washington DC. Mismong White House at Capitol Building naging abo. Nailikas na si President James Madison at ang gobyerno niya bago pa man dumating ang sundalo. Pero kahit hindi sila nahuli, ramdam ng buong bansa ang hiya. Ito lang ang pagkakataon sa history ng Amerika na may foreign army na humawak sa capital nila. Pero bumawi rin ang Amerika sa dulo. Sa Battle of New Orleans, pinamunuan ni Andrew Jackson ang isang halo-halong grupo. Farmers, pirates, frontiersmen, former slaves at mga taong parang galing sa pelikula ang tapang. Tapos ang laban, 30 minuto. Nanalo sila kahit mas marami at mas trained ang British troops. Pangalawa, noong Mexican-American War. Nagsimula ang tension sa border malapit sa Rio Grande. May Mexican forces na umatake sa American soldiers na nagpapatrol sa area. Saglit lang ang invasion na yon pero mas malaki ang naging kapalit. Umabot sila hanggang Mexico City at nanalo sa giyera. Pagkatapos ng war, nakuha ng US ang ilang territories sa North America. Kasama doon ang California, New Mexico, Nevada, Utah, Arizona, Texas, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming at parts ng Colorado. Kahit maikli lang ang invasion sa simula, yun ang naging mitya ng malaking pagbabago sa mapa ng North America. Ngayon iba na ang era, hindi na muskets at cannons ang labanan. Kung invasion man ang pag-uusapan, ang defense system ng US, hindi lang soldiers ang puhunan. Kasama ang satellite intel, missile interceptors, layered naval defense, air superiority fleets, underground bunkers, at cyber monitoring units na naka-standby 24/7. At kahit gaano ka-high-tech ang isang invasion force, may advantage ang Amerika na hindi basta nabibili. Ang geography nila, napakalawak ng land area, napapaligiran ng 2 massive oceans, may advanced early warning radar network, at sobrang daming military bases na parang puzzle piece na nakaspread sa buong country. Kaya kung may susubok man, hindi magiging madali. Kung iisipin, maraming gera ang nangyari sa loob ng Amerika, pero ang Civil War hindi na natin isasama dahil Americans versus Americans iyon. Walang foreign enemy, sarili nilang bansa ang nagkabanggaan. Fast forward sa 1915,
Habang nagliliyab ang Europe sa World War I, may sariling pinagdadaanan din ang Mexico, Mexican Revolution. Sa border ng Amerika at Mexico, may mga biglaang raids na nangyayari. Mga bandits, sobrang brutal, magulo at walang sinusunod na rules. Ang nakakabaliw, ang gobyerno ng Mexico noon pinamumunuan ni Venustiano Carranza, palihim na nagbibigay ng support sa mga bandits para umatake sa southern part ng United States. Hindi alam ni President Woodrow Wilson na ang taong tinutulungan niya, si Carranza, siya rin pala ang nagpapagalaw ng chaos sa border. At doon pumasok si Pancho Villa. Galit na galit siya dahil kinampihan ng US si Carranza. Kaya imbes na tumahimik, siya mismo ang nag-launch ng sarili niyang raids bilang ganti. Noong 1916, sinalakay ng grupo ni Villa ang Columbus, New Mexico. Hindi iyon simpleng sigaw-sigaw. May totoong putukan. Sumabak ang 13th Cavalry Regiment ng US Army laban sa forces ni Villa. Tumagal ang laban, matindi, at may casualties. Napatras si Villa pabalik sa Mexico. Pero hindi siya nahuli. Dahil sa border conflict na yon, nag-deploy ang US ng military papasok sa Mexico mismo para tugisin si Villa. Tinawag itong Pancho Villa Expedition at ang namuno, si General John Blackjack Pershing, isang pangalan na masisikat pa sa later years ng World War I. Nanalo ang Amerika sa laban pero bigo silang makapture si Villa. Nakatakas siya at parang naging legend tuloy sa Mexico. At habang busy ang US sa South, may ibang plano naman ng Germany. Noong World War I, sinubukan ng Germans na kumbinsihin ng Mexico na umatake sa Amerika kapag pumasok ang US sa giyera. Ang kapalit daw, ibabalik sa Mexico ang former territories nila sa Texas, New Mexico at Arizona. Pero hindi pumayag ang Mexico. Tinanggihan nila ang offer. Ang twist, nalik ang secret communication na yon. At iyon ang naging isa sa biggest dahilan kung bakit napilitan ng US na sumali sa World War I. Pagdating ng 1941, muling nag-iwas ang Amerika sa direct war involvement hanggang sa sumabog ang araw na hindi nila malilimutan. Noong December 7, 1941, biglang umatungal ang Imperial Japan. Isang surprise attack sa Pearl Harbor, Hawaii, sinabayan pa ng air at naval strikes sa US bases sa Pacific. Pinaka-organized, pinaka-lethal at pinaka-high IQ na attack na naranasan ng Amerika sa sarili nilang lupa. Pero kahit sobrang lala ng damage, hindi ito invasion. Hindi plano ng Japan na kunin ang Hawaii. Gusto lang nilang pahinain ng US forces hanggat maaari. Pero hindi doon natapos ang kwento. Noong June 1942, may dalawang isla sa Alaska na pinasok ng Japan, Attu at Kiska sa Aleutian Islands. Hindi pa state ang Alaska noon pero US territory na siya. Kaya technically invasion yun. Na-occupy ng Japanese Army ang island simula June 1942 at nanatili sila doon hanggang August 1943. Ito ang first time mula nung War of 1812 na may foreign military na tumapak sa Amerika. Kaya sobrang sumiklab ang galit ng American public. Sa West Coast naman lalo na sa California, nag-spread ang takot na baka may amphibious invasion ang Japan. Pero hindi ito realistic noon. Wala silang enough manpower, ships, or supplies para gawin yun. Kaya ang response ng US at Canada, pinagsama nilang military ang puwersa at nag-launch ng counterattack para bawiin ang islands. Sa Kiska, wala silang naabutan. Secretly naka-pull out na ang Japanese troops bago pa man dumating ang Allied forces. Pero sa Attu, doon ang real battle. Dugo, strategy at grit ang puhunan ng reclamation. Sa dulo na-recover ang islands. Nanalo ang Amerika at Canada at tuluyang naitaboy ang Japan sa lupa ng US. Sa Attu, doon sumiklab ang isa sa pinakamatinding bakbakan sa Alaska Territory. Sobrang lupit ng weather. Malamig, malakas ang hangin at halos hindi makita ang harapan dahil sa fog. Pero kahit ganun, tuloy ang laban. Japanese at Allied soldiers nagpatayan para sa bawat pulgada ng lupa. Noong May 19, 1943, napalibutan na ang troops ng Japan. Nakasandal na sila sa dagat, literal na wala ng atrasan. Ang commander nila na si Yasuo Yamasaki nagbigay ng huling utos, isang banzai charge. Full assault lahat ng natitirang sundalo, sabay-sabay susugod kahit sure na ang kamatayan. Nagulat ang Allied forces. Nabutas ang linya nila at umabot pa ang Japanese troops sa rear units ng Amerika. Nagkaroon ng moment na parang biglang nag-iba ang ihip ng laban. Pero saglit lang yun. Nakabawi ang US at Canadian Army. Sa sobrang intense ng hand-to-hand combat, 28 Japanese soldiers na lang ang sumuko.
Lahat ng kasama nila bumagsak sa battlefield. Pagkatapos ma-reclaim ang Aleutian Islands, unti-unti nang naipit ang Japanese Empire. At alam naman natin kung paano nagtapos iyon. Allies ang nag-dominate sa dulo. Pero hindi lang Japan ang kalaban sa mapa noon. Sa kabilang panig ng mundo, kaalyado ng Japan ang Nazi Germany na noon halos nilamon ng Europe. Ang public ng Amerika natakot din. Iniisip nila, kapag nasakop na ni Adolf Hitler ang Old World, baka ang next target niya, ang New World, ang Amerika mismo. Si Hitler, minamaliit ang Americans. May mga statement pa siya noon na nagsasabing mahina raw ang fighting strength ng Amerika dahil wala raw silang racial purity. Malaking insulto yon pero buti na lang hanggang salita lang yon. Walang real invasion plan na nabuo ang Germany para pasukin ng US. At ironic nga dahil ang Tuskegee Airmen, isang all-black fighter squadron ng US Army Air Forces, sila pa ang naging bangungot ng Luftwaffe, ang Air Force ng Germany. Maraming German planes ang na-shoot down nila during air battles sa Europe. Kung nabubuhay pa si Hitler noon malamang, kinain niya ang mga sinabi niya. Matapos ang World War II, pumasok ang Cold War. At dito naman nagsimula ang paranoia sa Soviet Union. Maraming Americans ang takot na baka biglang may invasion mula sa USSR. Pero thank God, hindi iyon nangyari. Ngayon tumalon tayo sa present era. Kung may bansa man ngayon na may potential at lakas para sumubok ng invasion sa Amerika, ang unang naiisip ng analysts, China o kaya Russia. Pero kung gagawin man nila iyon, hindi pwedeng normal na attack. Hindi pwedeng sabog-sabog lang ang strategy. Kailangan sobrang organized, sobrang calculated at sobrang synchronized. Air, sea, cyber, and ground sabay-sabay gagalaw na parang isang makina. Pero sa war, hindi perfect ang mundo. Kahit generals ng Pentagon, hindi nila masabi with 100% certainty kung ano ang exact na mangyayari. Dahil sa reality, laging may butas ang plan, laging may hindi inaasahan. Kung invasion style ang pag-uusapan ng blueprint, amphibious landing, yung paglapag ng troops mula sa dagat papunta sa beach, katulad ng ginawa sa Normandy invasion noong 1944, kung saan nanalo ang Allies dahil hawak nila ang air at naval superiority. Sa Pacific War naman, halos lahat ng island campaign ng US, amphibious assault din. Kung wala ang support ng warships at fighter jets ng Amerika noon, malamang, naging massacre ang US troops sa beach pa lang. Kung mangyayari man ang invasion sa US homeland ngayon, saan ang pinaka-likely na unang target? Western analysts agree na West Coast ang most probable landing point dahil ang East Coast mas maraming military shipyards at bases. Pero kahit West Coast ang slightly better option, hindi pa rin ito easy target. Marami pa rin silang defense network doon. Ang main objective ng invaders sa first wave, makahawak agad ng deep water ports, mga port na pwedeng daungan ng malalaking barko para makapagbaba ng supplies. Mga port na sobrang critical, Los Angeles, Long Beach, Oakland, Tacoma, Seattle. Kapag nahawakan nila ang ports, next step, warehouses, armories, fuel depots, railroads at logistics hubs. Hindi nila kailangan agad ng massive truck sa first wave dahil kapag overloaded ka sa big equipment, bumabagal ang galaw. Ang kailangan nila, speed and control. At sa war scenario, ang pinakamatinding race, supply line. Dahil kung hindi mo kayang magbaba ng bala, pagkain, fuel at equipment sa lupa, kahit gaano karami ang sundalo mo, mauubos ka rin. So invasion might sound dramatic sa imagination, pero sa real world, napaka-complicated niyang gawin. At kung may susubok man sumugod, hindi lang basta uupo ang Amerika. Ang response nila siguradong mabilis, layered at calculated din. Dahil sa giyera, hindi lang lakas ang labanan. Timing, terrain, tech at sustainment. Kapag na-secure na ng invading troops ang beach, ang unang target nila ay makabuo ng beachhead. Isang safe zone sa baybayin para makapagbaba ng supplies at sundalo. Kapag nagawa nila yon, saka pa lang sila pwedeng umabante papasok sa mainland. Ang susunod na yugto, pagtawid sa malalawak na kapatagan ng Amerika. Dito na papasok ang tanks, armored vehicles at ground forces na susubok umabot sa inner cities. Pero tandaan, ang hardest part ng invasion, hindi ang pag-abante, kundi ang paglapag mula sa dagat. Kapag nasa lupa ka na, mas possible ang movement. Pero yung makarating sa beach ng Amerika nang hindi napapansin, ibang usapan yun. Ang kapatagan ng Great Plains, may mga highways na sobrang haba, diretso at open. Kaya nga may imagination ng iba. Hanggang saan kaya aabot ang tanks kung nakaabante sila bago pa sila mapigilan? Pero sa real war scenario, hindi ito pelikula. Sobrang optimistic ng idea na yon.
Para umubra ang invasion, halos lahat ng conditions kailangan pabor sa attacker. At sa history, bihira yan mangyari. Ngayon tignan na natin ang pinakamalalakas na panangga ng Amerika na haharang sa anumang invasion force. Una, geography. Ang Amerika, literal na may natural na moats, Pacific Ocean sa west, Atlantic Ocean sa east. Sa loob ng daan-daang taon, ang dalawang dagat na yon sapat na dahilan para hindi basta-basta sumubok ang kahit sinong bansa na pasukin sila. Dahil hindi lang distansya ang problema, kundi logistics. Ang pagpapagalaw ng libu-libong sundalo, barko, fuel, bala, pagkain at heavy equipment papunta sa beach ng Amerika. Kahit sa modern era, sobrang massive undertaking pa rin yun. Kung iisipin sino-sino lang ba ang may capacity na gumawa ng ganitong invasion, napakaiksi ng listahan. Dahil kahit ang richest countries, hindi madaling mag-organize ng amphibious landing na sobrang layo ang biyahe, sabayan pa ng detection risk. Pangalawa, timing and climate. Sa West Coast at Gulf of Mexico, may hurricane season na tumatama halos kalahati ng taon. Kung sundalo ka na nakaabang sa bangka, siksikan, basang-basa, gutom at nilalamig bago ka pa man makarating sa beach, disaster agad. Hindi ideal ang surprise invasion kapag si Mother Nature mismo ang kalaban mo. Kung gusto natin ng reference, balikan ng Mongols noong 13th century. Sinubukan nilang pasukin ng Japan gamit ang ships. Paano nagtapos? Wala, sinalubong sila ng storms at lumubog ang fleet nila. Kaya nga hanggang ngayon may mga historians na nagsasabing weather beats empire. Pangatlo, terrain diversity. Sa loob ng US, hindi lang isang klase ang landscape. May deserts, high mountain ranges, swamps, lowland forests at freezing alpine climates sa Rockies. Kung invading army ka, kailangan mo ng iba't ibang equipment at training para sa bawat environment. At kung hindi mo dala iyon, mababalaho ka. At kapag nabalaho ka sa lugar na hindi pabor sa iyo, wala kang kontrol. At kapag wala kang kontrol, wala kang momentum. Kahit sa border invasion, supply pa rin ang biggest question mark. Kung Mexico o Canada man, hypothetically pumayag na gamitin ang border nila bilang entry point ng foreign troops, hindi pa rin solved ang problema. Dahil ang ports ng Canada at Mexico reachable sa US air power. Ibig sabihin kung hindi na disable sa first wave ang US air superiority, siguradong bagsak agad ang supply depots ng attackers. At kapag nawala ang supply depots, useless ang invasion. Sa US-Canadian border, hindi rin pabor sa attackers ang structure ng crossings. Konti lang ang malalaking entry points na fit para sa military vehicles, so ang invading columns either bottlenecked or spread out. At kapag bottlenecked, tapos agad. Just search the phrase Highway of Death noong Gulf War. Doon makikita kung paano binabagsak ng US ang siksik na convoy ng tanks at armored units gamit ang airstrikes. Hindi rin low security ang borders nila gaya ng iniisip ng iba. Ang area, actively monitored ng law enforcement, border patrol, drones, radar at surveillance units. Hindi ito empty space na pwedeng pasukin ng walang consequence. So yes, America's defense is not perfect. Walang bansa ang perfect sa giyera. Pero ang invasion ng US homeland, sobrang daming hurdles bago pa man ito maging realistic. Ang geography nila, weather cycles, monitoring tech, supply vulnerability at terrain complexity, lahat iyan built-in na panlaban ng defenders. At yun ang reason kung bakit hanggang ngayon walang full-scale foreign invasion na nagtagumpay sa Amerika. Ang US-Mexico border, mas mahigpit ang monitoring kumpara sa Canada. Totoo, may nakakalusot pa ring illegal, pero kung biglang may libu-libong foreign troops na nagkikilos sa north o south, malamang spotted agad yan ng US intelligence. At isa pa, maganda ang relasyon ng Amerika sa Mexico at Canada. Lahat sila kumikita ng malaki sa trade, kaya invasion support, hindi practical, hindi rin profitable. Ngayon pasok tayo sa technology factor, isa sa pinaka-critical sa anumang modern war scenario. Kung may bansang gustong sumubok ng invasion sa US, kailangan nilang maitago ang galaw nila from start to landing. Pero paano mo itatago ang 100,000 troops, armored units, ships, aircraft, fuel lines and supply depots? Halos imposible na yan sa panahon ng satellites, radar networks at drone surveillance. Lucky for America, meron silang space monitoring system na sobrang advanced. Ang Defense Support Program, DSP, ng US Space Force, hindi ito pang space lang. Nakadeploy ang satellites nila sa geosynchronous orbit, humigit kumulang 22,300 miles above Earth.
Ang trabaho nito, mag-detect ng missile launches, nuclear explosions, space rocket activities, at kahit nuclear detonations. Ibig sabihin may mata ang Amerika bago pa man lumipad ang missile, hindi lang yun. Ang US Navy meron ding relocatable over-the-horizon radar, ROTHR system. Kaya nitong iskan ang Caribbean, Central America, at malaking parte ng South America. So kahit hindi mo pa sila nakikita sa shore, detected ka na habang papalapit. At drones, dito naman malakas ang Amerika. Ginamit nila ang Iraq at Afghanistan wars bilang testing ground. Doon nila na-upgrade ang surveillance, strike accuracy, signal tracking at rapid response coordination. Hindi lang pang-attack ang drones nila, pang-intel, tracking, communication relay and battlefield mapping. Pero sa modern warfare, hindi laging conventional ang threats. One of the biggest dangers sa future wars ay cyber attacks. Ang target nito, infrastructure, electric grids, water systems, internet, banking, government networks, GPS systems, and even logistics tracking ng military. Kapag nag-collapse ang systems mo, hindi ka lang slowed, you're paralyzed. Ayon sa Cyber Security and Infrastructure Security Agency, ang goal ng cyber war ay to weaken, disrupt, or destroy ang capability ng isang bansa nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Silent, invisible, but catastrophic. At sa war, hindi mawawala ang deception, hindi ito bago. Kahit noong Normandy landing sa 1944, gumamit ang Allies ng deception campaign. Pinaniwala nila ang Germany na ang real invasion magaganap sa Pas-de-Calais. Dahil doon na-delay ang pag-deploy ng Panzer Reserves ni Hitler. That bought the Allies time to secure the beach at buksan ang front line. So kung may invading force na gustong lihim na umatake sa US homeland, cyber disruption muna ang most likely nilang gagawin. Pang blindfold, pang delay, pang destabilize. Pero kahit may cyber attack, kailangan pa rin nilang makipagsabayan sa defense tech ng US. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-dramatic na weapon scenario, EMP, electromagnetic pulse. Ang EMP, isang burst of electromagnetic energy na kayang mag-overload ng electronics sa isang buong region. Kapag pinasabog ito, pwedeng mamatay ang communications, surveillance, radars, GPS, power grids, vehicles, generators, phones, lahat ng nakadepend sa electronics. Para itong reset button ng technology. Biglang babalik sa panahon na hindi digital ang labanan. Kung hypothetically, na-detonate ang EMP sa Amerika bago ang invasion, maaaring magdulot ng confusion at paralysis sa defense systems. At sa moment na yon, habang hindi gumagana ang detection tech, habang hindi coordinated ang communications, doon papasok ang ground invasion force. Pero tandaan, kahit generals sa Pentagon, hindi nila tinitingnan ang invasion bilang purely ground landing. Multi-domain ang defense nila, space, air, sea, land, and cyber sabay-sabay. At kung hindi madurog ng initial attack ang air superiority ng US, invading supply lines ang magiging pinaka-fragile target. Dahil kahit EMP ang unang pasabog, kapag nakarecover ang radar at air defense, attackers ang nasa alanganin, hindi defenders. Kaya nga ang invasion scenario ng US homeland, hindi lang labanan ng sundalo, laban ng tech, terrain, sustainment, and timing. At sa dulo, kahit posible ang unorthodox attacks, gaya ng cyber o EMP, ang logistics ng invasion force ang pinakamalaking obstacle. Dahil ang tunay na panalo sa giyera, hindi lang kung sino ang unang nagpaputok, kundi kung sino ang huling may supply, coordination, at momentum. Alam naman natin, ang US air at naval power top tier talaga. Kaya kung may bansa mang susubok sumugod, hindi sila mananalo kung same level lang ang strategy. Kailangan nila ng advantage na hindi obvious at hindi inaasahan. Kaya nga bago pa man tumama ang first wave ng invasion, may possibility na may mga agents na nauna nang pumasok sa Amerika. Ang mission nila, targetin ng runways, radar stations, hangars, ports, shipyards at command centers para guluhin ang early response. Hindi porket high security ang mga bases, hindi na sila pwedeng mapasok. Ibig sabihin kahit hindi American soil ang pinag-usapan, malinaw ang lesson. Military sabotage changes outcomes. May isang quote si Chinese philosopher Lao Tzu na swak dito. No greater danger than underestimating your opponent. Simple pero loaded ang meaning. Kapag minaliit mo ang kalaban, doon nagsisimula ang pagkatalo. At sa ground tactics, classic pa rin ang divide and conquer. Strategy na pinaghihiwalay ang defense ng kalaban para hindi sila makapag-unite at makapag-counter ng sabay-sabay. Pero modern era na tayo.
Hindi na swords and shields ang labanan. Ang battlefield ngayon may kasamang cyber at isa ito sa pinakadelikado sa future wars. Sa cyberspace, pwedeng guluhin ng internet, financial systems, logistics networks at communication grid ng isang bansa. Kapag na-disable mo ang network nila, parang nawala ang nervous system ng defense. Hindi gagalaw agad, hindi coordinated, hindi sure saan ang threat. At ang internet mismo, double-edged sword din. Pwede itong gawing weapon para magkalat ng misinformation, propaganda, fake narratives at psychological pressure. Kapag ang public ng Amerika hindi na sure ano ang totoo at hindi, doon nagkakaroon ng confusion at division. Kapag ang bansa, hati ang paniniwala, mahina ang trust sa systems at hindi sigurado sa direksyon, mas madali silang mapasok kaysa sa bansang solid ang unity. Pero kung mas worst case scenario pa ang attacker's intention, hindi na invasion ang usapan, total destruction na. Dito papasok ang biological warfare at nuclear arms sa pinaka-darkest hypothetical scenarios. Biological weapons, ayon sa World Health Organization, ito ay microorganisms tulad ng virus, bacteria, fungi o kaya toxins na nilalabas para magdulot ng sakit at kamatayan sa tao, hayop o halaman. Kung may bansang mag-weaponize ng anthrax o plague, hindi lang soldiers ang apektado. Lahat ng nasa region, civilians, ecosystems, supply animals, crops, damay. Dahil lang sakit, hindi sumusunod sa borderlines. At nuclear weapons? Kung walang paki ang attacker sa consequence, theoretically pwede nilang gamitin ito to clear resistance. Pero ang ending, wala ring governance, wala ring territory gain abo, radiation at devastation lang. Pero lahat ng ito puro worst case imagination lang. Dahil ang pinaka-importanting panlaban ng Amerika, hindi ocean, hindi radar, hindi port walls, ang US military mismo. Sa 2025, meron silang tinatayang 450 to 500 bases sa loob mismo ng US territory. Dagdag pa ang monitoring systems, air fleets, naval defense, intelligence networks at rapid deployment units. At globally, nasa 750 plus military bases ang Amerika around the world. Hindi sila bansa na madaling ma-corner, madaling ma-bottleneck, or madaling ma-outpace sa sustainment. Kung amphibious invasion ang usapan, ang US may layered defense advantage. Air detection, naval interception, satellite intel, border monitoring, logistics denial, and recovery coordination. At sa opening hours pa lang ng invasion kung hindi agad ma-disable ang air at sea assets ng US, attacker supply lines ang mauunang bibigay.